Good day everyone, my name is John Lloyd Nuera. For today, I will discuss is all about road traffic signs. So let's proceed. Okay, for the learning objectives by the end of the lesson, student will be able to first is identify and categorize the different types of road traffic signs. Second one is show responsibility in following road signs for personal and public safety. And lastly, the third one is apply road sign rules in simulated or real-world traffic scenarios. So, for my introduction, road traffic signs are visual signals that provide information and instructions to drivers and pedestrians. They can be found on the side of the road, above the road, or on bridges and pavements. So, we all know naman po na yung road traffic signs is nakikita natin to sa kalsada, no? Alam naman natin to na may iba't ibang uri nito. So ngayon ipapaliwanag ko yung iba't ibang klase ng road traffic signs. Okay, for letter A, regulatory signs. Regulatory signs, which are a collection of symbols used to display or enforce traffic laws. Regulations or requirements are categorized into 6 subgroups. First is priority, direction, prohibitive, restrictive, speed limits, parking and stopping, and miscellaneous signs. So, yung mga nakalagay dito, yung mga naka-input dito sa first slide natin na to is i-explain ko to mamaya, no? Isa-isa silang i-explain ko. Okay, so let's proceed. Okay, the first sign, no? Priority sign. Priority sign indicates that the road ahead has priority over incoming roads or junctions, meaning vehicles on that road have the right of way and others must yield. Based sa picture na nakikita nyo, meron dito yung tatlong uri na sign. Ito yung priority road, give way, tsaka stop. So, yung first signboard na priority road, kapag ka nakita nyo to, no, yung kabilang section ng kalsada, meron din sa kanilang nakalagay din doon, no? Ang signboard naman nakalagay din sa kanila is give way. So, sa'yo is priority road. So, mangyari, yung kabilang kalsada na may mga sasakyan na dumadaan, ang gagawin ng mga driver doon is papaunahin kanila kasi yung linya mo is priority. So, next is yung give way naman. Pagka give way, syempre, pag nakita mo na sa driver, magbibigay ka ng papaunahin mo yung driver dun sa kabilang kalsada para mauna siya bago ka ikaw naman yung sumunod na umandar. So next yung stop naman, pagka syempre stop, nakita mo yung signboard na yun, ang gagawin mo syempre mag-i-stop ka, hindi ka basta-basta aandar or papasok sa mismong lugar na yun. So kung private subdivision yun or private property, syempre kung may nakita kang ganung signboard, syempre bawal ka agad-agad papasok. Manghingi ka muna ng permiso sa guard na mga bantay doon bago ka nila papasukin. Okay, next po tayo. Next one is directional sign. This sign indicate the only direction the motorist is obliged to follow. They are also part of informative signs, provide information about the location of the driver or possible destinations, and help guide traffic flow. Okay, as you can see naman sa image is ito po yung mga iba't ibang uri ng directional signs. Meron po tayo ditong turn left ahead, no left turn, no motor vehicles, bend to left, no overtaking, tsaka etc. Marami pa. No, ibig sabihin naman nito is ito yung mga informative sign na nag-guide sa mga driver natin, no, kung ano yung mga susundan nila na daanan. Kumbaga, nakakatulong din sa kanila to para malocate nila kung saan yung tamang daanan or possible nilang gustong puntahan dahil sa mga sign na to. So, let's proceed. Next is prohibitive restrictive sign. The prohibitive or restrictive signs indicate the directions which the motorist or pedestrian is obliged to follow. These signs tell drivers what is not allowed to enter or on certain roads and can be easily identified by the slash symbol it bears. Nakikita nyo naman po siguro yung mga
sign natin dito na sa image natin, nakikita nyo naman. So, binasa ko na yung ibig sabihin ng prohibitive restrictive sign. For example, ano ba yung mga uri ng mga restrictive sign or restricted? So, meron tayong mga signboard na no entry, no left turn, no right turn, no U-turn, no overtake, no marami pang iba. So, makikita nyo to sa mga lugar na pinagbabawal yung mga ganitong bagay, no. Marami nito sa Manila. Yung mga ganitong signboard, makikita nyo to eh. Kaya, pag nakakita kayo nito, kung driver man kayo, dapat alisto kayo kasi minsan kapag may mga ganitong signboard, kadalasan kasi may huli dyan minsan or may mga checkpoint. Kaya dapat kung bago nyo gawin yung suwayin yung signboard, dapat ready kayo sa consequences na mangyayari. Okay, let's proceed. Next one is speed limit sign. Speed limit signs are regulatory signs, typically displaying a red circle with the speed limit in kilometers per hour inside and are regulated by the Department of Public Works and Highways or DPWH. As you can see here sa image natin, nakikita nyo dito yung iba't ibang uri ng mga speed limit na kung ano yung bilis nya. So, madalas ito makita sa mga highways or sa mga expressway, no? Kapag nakakita kayo nito or kapag kayo yung driver, kailangan sundin nyo lang yung bilis na nakalagay dun sa speed limit, kung ano yung hinihinging takbo lang dapat. Kasi kapag di nyo sinunod yun, ang mangyayari is pwede kayong mahuli or pahintuin kayo ng enforcer. So let's proceed. Next is parking and stopping sign. Parking and stopping sign regulation are indicated by various road signs including no parking, bawal pumarada, no stopping anytime, and signs indicating tow-away zones, public utility, bus or jeepney stops, and loading and unloading zones. Okay, as you can see, so dito naman sa parking and stopping sign, isa rin tong regulation na sinusunod ng mga driver sa kalsada. Katulad na lang nitong no parking, no, bawal pumarada. Tapos no stopping anytime. Tapos meron pa pagka napapansin nyo siguro to sa Manila, no, yung loading and unloading area. Minsan mga jeepney or bus ay hindi nila ito nasusunod. Kumbaga, ang ginagawa nila pagka magbababa or magsasakay ng mga pasahero is nasa gitna ng kalsada. Hindi sila pumupunta dun sa area lang ng unloading tsaka loading area. So, marami pang iba't ibang uri ng signboard sa parking and stopping sign. Kaya dapat, kung mag-drive man tayo ng sasakyan, is alam natin itong uri ng signboard para hindi tayo nalilito sa kalsada. Tsaka alam natin yung gagawin natin. At hindi tayo mahuhuli or mabibigyan ng penalty ng MMDA or LTO. So, let's proceed. Next one is miscellaneous sign. Miscellaneous sign is a road sign, include those indicating bike lanes, no horn zones, pedestrian crossings, school zones, PWD crossings, seatbelt reminders, and restriction on vehicle size and weight. Okay, nakikita nyo dito yung iba't ibang example ng miscellaneous sign, no? So, yung miscellaneous sign, ito yung uri ng signboard na nag-remento sa drivers natin pagdating sa kalsada. So, for example, ito yung no horn. Sa mga eskwela, bawal yan, no? May mga sign yan na nakalagay dyan. Itong 5T na nakalagay na sign, ibig sabihin yan is ang limited lang na pwedeng dumaan na sasakyan is hanggang 5 tons lang, no? Bawal na yung 6 to up. So next one is letter B, warning sign. Warning signs are visual alerts often using bright colors and symbols.
that indicate potential dangers or hazards, prompting individuals to take caution or specific actions to ensure safety. The first one, warning sign, is horizontal sign. Horizontal road signs are typically rectangular with a horizontal orientation, often provide guidance or instruction to drivers such as warnings or traffic control instructions, while vertical rectangular signs indicate permanent regulatory rules like speed limits. As you can see here in this slide, yung horizontal signs is makikita nyo ito minsan sa mga minsan pagpupunta kayo ng mga provinces, no? For example, Bitukang Manok sa may Baguio. Bago kayo dumaan sa kalsada na yun is may makikita kayong warning sign, no? Ibig sabihin na ito, mag-iingat sa daan na ganun na dadaanan nyo kasi yung sign ng yung road doon is ganito yung itsura niya, no? Doon pala sa sign makikita nyo na itsura ng road eh. Ayun yung example nun. So let's proceed. Next is intersection sign. Intersection signs include warnings of upcoming intersections, priority signs like stop and give way, and direction signs to indicate the type of intersection ahead. Nakikita nyo sa image na sa slide, yung intersection signs, no? Sabihin lang nito, ito yung mga uri na intersection road. Meron tayong parang pa-cross, meron yung pa letter T, meron naman yung daanan na may riles, yung gitna, no, meron pa iba't iba. Makikita nyo yan minsan bago daanan yung mismong road. Yan, mauna nyo makikita yan. Ibig sabihin lang yan, nagbibigay itong sign na to ng mensahe niya, pinapaano sa driver na pag dinaanan mo yung daan na to, ibig sabihin biglang may intersection, no? Kaya dapat lagi kang alerto pagka ganito may nakita kang gantong sign, kasi minsan may susulpot na lang yung sasakyan or minsan tao, hindi mo na mamalayan pag lumiko ka or dumiretso ka. Kaya laging maging alerto kapag ka nagpapaandar ka ng sasakyan. So let's proceed. Next is advanced warning traffic control device sign. Advanced warning signs, which are traffic control devices, are typically triangular with red borders and are used to alert drivers of potential hazard or changes in road conditions ahead, such as intersections, traffic lights, or road obstacles. Ito naman is isang sign to na nagbibigay sa mga driver na bago makapunta sa destination na yun is yun nga, advance nga, diba, nakalagay is binibigay na sila ng babala sa unahan pa lang bago sila makadaan sa doon sa kalsada na yun, no? For example na lang yung pagka may inaayos na kalsada sa daan, minsan makikita nyo yung sign na triangular, no? Kung nakakita na kayo nun, yung sign na yun, ibig sabihin nun di mo siya dadaanan. Kumbaga ang gagawin mo is iiwasan mo yung ginagawa na yun, kasi minsan may mga napapanood ako sa mga videos, hindi nila iniiwasan, ginagawa, nagtutuloy-tuloy sila kahit nakita nila yung sign na yun, akala nila walang ginagawa sa area na yun. Nangyari, nagkakos ng accident. Basta kapag nakita kayo ng ganitong sign, maging alerto as a driver, kasi hindi natin inaasahan yung mga aksidente kapag hindi tayo sumunod sa batas trapiko, no? Sa mga sign na to, kung di nyo titignan. So let's proceed. Next is road width sign. Road width restriction are indicated by regulatory signs, specifically width restriction R6 and 6 and sign indicating road narrows or narrow bridge. This sign warn drivers of potential width limitation ahead.
So, as you can see here, itong uri ng sign na to is, ayan, makikita nyo dito sa image, no? For example, yung narrow bridge. Minsan sa mga bridge, may mga nakalagay dyan minsan na sign. No, itong narrow bridge. Sabihin nito yung lapad or taas lang ng truck na kailangan na dumaan dun is dapat eksakto lang. Kasi minsan may mga bridge, di ba, na napapanood natin sa balita. Minsan yung taas ng nasasakyan, lumalampas siya dun sa bridge. Ang mangyayari, sumasayad yung bubungan ng sasakyan dun sa bridge. Road narrows yan. Yan ano yan, example is yun nga, yung lapad lang na dapat ng sasakyan na dadaan doon, no? Kailangan sakto lang. Hindi siya yung sobrang taas, hindi siya sobrang lapad. Kasi pwede siya mag-cause ng accident. So, let's proceed. Next one is road obstacle sign. Common road obstacle include potholes, crack, pavement, collapsing shoulders, faded road markings, and the absence of street lights, which can make driving hazardous, especially or during adverse weather. So dito makikita nyo, no, yung mga sign na katulad nito is ito yung mga sign na nagbibigay mensahe, no, sa mga drivers natin na laging mag-ingat, lalo na sa mga gantong sign. Kasi sabihin na lang nito, may mga aksidente na pwede mangyari dito. Yung, for example, yung pagkaguho ng lupa, madulas na kalsada, pababang kalsada, pataas na kalsada, tapos yung daan is hindi siya diretso, may mga daan na lubak-lubak, no? May mga hindi pantay na daan, may mga hindi tapos na daan na ginawa. Na itong yun nga, example nun, mga sinabi ko, yun yung ibig sabihin na nagbibigay ito sa mga drivers ng babala na may paparating na mga pag dinaanan nyo yung daan na to na may gantong sign is magpapahiwatig lang na mag-iingat kasi may mga gantong uri ng senaryo na nangyayari. Kaya nga nakalagay din sa sign yung may mga image doon naka-indicate, no? So yun. So let's proceed. Next is pedestrian sign. Pedestrian signs often yellow warn drivers of pedestrians in the area, including crossings, children, PWDs, and bike lanes, urging caution and compliance with designated crossing areas. So dito sa pedestrian sign, no, sabihin na nito is kailangan magbigay ka sa driver, magbigay ka para sa mga tao, katulad na ng mga PWD, sa mga, dahil sa mga eskwela, sa mga estudyante, no? Tapos nag-indicate to sa mga tao na yung tamang tawiran, no? Yung tamang tawiran, pedestrian lane. So pagka nakakita ka ng ganito na pedestrian sign is doon ka mismo tatawid sa area na yun. Hindi ka basta-basta tatawid kung saan-saan kasi pwede ka mapahamak or maaksidente sa daan. So let's proceed to the next. Next is railway level crossing sign. Railway level crossing signs, including advance warning and crossing position signs, are diamond shaped with a white background and a black railway crossing symbol, and are used to alert drivers of an upcoming train crossing. Ano ba tong railway level crossing na to? So dito makikita nyo yung sign ng railway crossing. Dito sa may Espanya meron yan eh. Kaso ngayon wala na. Ang nangyari kasi sinarado nila yan dyan eh. Kaya wala nang tren na dumadaan. Kasi parang tinayuan ata ng poste ng bridge. Ganun. So yan, pag nakita kayo ng gantong sign, lagi mag-iingat kasi may napanood ako eh nung nanood ako ng balita. Yung sasakyan, di niya alam na paparating na yung tren, tsaka na may bumaba ng stopper sa mga sasakyan, yung bumaba. Pero yung ginawa sa akin is dire-diretso pa rin siya. Ang nangyari, na-aksidente siya, yung driver.
ayun, patay. So, pagka ganitong nakita kayo, laging mag-iingat kasi minsan may mga trend tayo na sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas is minsan nagloloko. Kaya lagi slow down, always tumingin sa left and right bago tumawid kasi yung aksidente is napaka prone lalo sa kalsada. So let's proceed to the next one. Next is supplementary sign. Supplementary road signs provide additional information or details to regulatory or warning signs, enhancing road safety and clarity for drivers, such as indicating distances or specific conditions. Ano ba tong supplementary sign? So as you can see in supplementary sign, ito yung nag-i-indicate sa mga driver ng clarity, no? Tapos nag-i-indicate din sa kanila ng distances or specific conditions na pagka dinaan nila ito yung gantong daan or lugar, ito yung mangyayari. For example na dito yung merging traffic ahead. Yan. Ano pa? Yung wrong way. Go back. Tsaka yung slow down accident prone area. Sabihin, bumagal dahil may mga aksidente nangyayari sa gantong area na to. So let's proceed to the next is other warning sign. Other warning signs include those for vertical clearance, low clearance, accident prone areas, merging traffic lane ends with bridges and various road obstacles like uneven roads, humps, steep descents, climbs, spillways, flood prone areas, landslide, and low flying airplane zone. So ano ba tong other warning sign? Itong mga warning sign na to, ito yung mga hindi na siya masyadong maano sa daanan, parang hindi na siya masyadong nilalagay. Kumbaga nilalagay na lang to kapag may ganitong nangyari sa lugar na yon. So na lang ng toxic chemical sign, no? Nakita nyo dito. Ibig sabihin nito sa ganitong lugar is nagbibigay siya ng mensahe na mag-iingat kasi may toxic chemical na sa lugar na yon. Ano pa ba? Sa mga kainan, no? Hot surface, yan mga sign. Yung ibang other warning sign is minsan nakikita na siya sa mga loob hindi na sa kalsada. So sinama ko pa rin to kasi mahalaga pa rin tong sign na to na malaman natin kasi pinag-aaralan nga natin yung sign, dapat i-include na rin natin to. Tsaka itong nakita nyo yung rin pala, hindi ko namalimutan yung slippery when wet, diba? Sa mga fast food, sa mga kainan, makikita nyo to, yung sign na to. So let's proceed to the next. Next is letter C, guide informative signs. Guide or information signs are used to inform road users about the direction and distances of the route that they are following. So first, advanced direction sign. Advanced direction signs, a type of informative sign, provide route information about a junction ahead, helping drivers navigate their way. So ano ba tong advanced direction sign, no? Ito, makikita na sa pictures, no? Example nito sa mga kalsada. Ito yung advanced direction sign, no? Parang nagbibigay siya sa mga drivers na pag papunta sa monumento is diretso lang. Kumbaga, ang laking tulong nito lalo na sa mga driver, tsaka sa mga pampasada na sa mga driver na pumapasada, lalo sa mga jeep, sa mga taxi, sa mga bus, tsaka sa iba pa. So let's proceed to the next one. Next is intersection direction sign. Intersection direction signs, which are a type of regulatory sign, use white arrows on a blue circle within a rectangle to indicate the direction motorists are obliged to follow.
such as all traffic must turn right or left, lane must turn left. So dito, parang katulad lang din to kanina dun sa may nauna kong diniscuss, ito yung mga intersection sign, direction sign. No, kapag nakakita kayo nito, ibig sabihin yung kalsada na yun is intersection. Kaya laging mag-iingat, wag kang sobrang bilis magpatakbo ng sasakyan. Laging alert lang, or dapat nga slow down, kasi minsan kasi may mga kakasabay tayong mga rider or mga drivers na pasaway, kamote. So next is reassurance direction sign. Reassurance direction signs are a type of guide or informative sign that provide drivers with the approximate distance to a specific exit or destination. As you can see here in my pictures, ito yung sabi ito, binibigyan yung mga drivers ng guide or informative. Yung distance na daanan na pupuntahan nila ay ganito kalayo. For example, yung Angeles, 70 kilometers. Baguio, 156 kilometers. San Jose, 90 kilometers. Kumbaga, binibigyan yung mga drivers, nagpo-provide ito sa drivers na yung layo ng destination na pupuntahan nila is ganito kalayo. Tapos, madalas din ito makita sa mga expressway, kung makapansin nyo, kung napadaan kayo minsan sa expressway, minsan may makikita kayong ganito mga signboard. So, let's proceed. Next one is fingerboard direction sign. Fingerboard or local directional sign, which are part of the broader category of informative signs, provide key directional information for residents, visitors, and emergency services, indicating street names and location of key destination points. So, nakikita nyo sa may slide, yung mga fingerboard and direction signs, ito yung mga sign na na hindi siya palapad, hindi siya pa-square. Kaya siya tinawag na fingerboard. Yung itsura ng sign, yung board, is parang daliri. Tapos, yung mga gantong direction sign, makikita nyo ito sa mga expressway Tapos, minsan nakikita rin to kapag pupunta ka sa mga provinces, For example, pupunta ka sa mga bandang norte, sa mga Pampanga, ganun. Minsan nakikita to, yung mga gantong uri ng signboard, itong mga gantong fingerboard, nakikita to doon. So, let's proceed. Next is street name sign. Street name signs, also known as street placards, are typically made of aluminum, plywood, or steel and serve to guide both locals and tourists, communicating local culture and providing directions. Ano ba itong street name sign? Alam natin, makikita nyo to sa sa mga street, diba? Yun nga, obvious naman, street. May mga nakikita na kayo nito, panigurado. Ito yung nagpo-provide sa mga tao or sa mga drivers na yung street na way na to is papunta rito sa ganitong lugar. Ito na papunta kunyari sa Ligarda, papunta kunyari sa Carino, Fernando Poe Jr. Yan. Ganyan yung mga street name sign. Kung nakikita nyo to, diba? Maliit lang itsura nito, hindi siya kalaki yan. Nagbibigay lang din talaga ng informative. So, let's proceed to the next is town names and geographical feature sign. Town names are often displayed on road sign, which are regulated and standardized by the Department of Public Works and Highways, or DPWH. This sign also include various geographical indicators like distances, directions, and hazard markers. So, dito makikita nyo, ganoon din gaya ng ibang mga signboard is ganoon, nagbibigay lang din to ng guide sa mga drivers at nakikita lang din to sa mga kalsada. Kaso yung ganitong uri na signboard is medyo malaki lang siya, may kalakihan lang siya ng konti.
gaya sa ibang signboard. So next, let's proceed. Next is service sign. Service signs indicating location of amenities like gas stations or food are typically blue with wild text and symbols. They are a type of informative sign providing guidance to road users. Ano ba tong service sign? Yan, nakikita nyo naman. Tapos makikita rin tong signboard na to sa expressway din. Nagbibigay din ng information sa mga driver na kung sakaling gusto kumain or magpagas. Tapos bago sila makakarating sa stopover na yon, may naka-input din doon na kung ilang meters bago sila makarating, no? Parang kung gaano kahaba yung babaybay nila bago makarating sa stopover na yon. Tapos meron din yan sa mga skyway, no? Pagka pupunta ka ng mga airport, meron ng gantong signboard. So let's proceed. Next is tourist information and tourist destination sign. Tourist information and destination signs are typically brown, indicating direction to places of recreational or cultural importance, while blue sign provide information on road services, tourist information, or evacuation routes. So ano ba to? Yung tourist information and tourist destination sign. Madalas to makita minsan tong mga gantong sign, minsan sa ibang bansa lalo sa mga field trip, mga lugar dun sa kanila may mga gantong uri ng sign. Mas marami nga lang to sa ibang bansa, pero sa Pilipinas meron din naman, kaso hindi siya sobrang dami, no? Madalang lang. So binibigyan din yung mga driver ng tourist popular na pwedeng puntahan nila dun sa lugar na yon. So yun yung example niya. Next is route marker sign. Route markers, also known as highway shields, are signs that identify and indicate the direction of arterial roads, national highways, using symbolic shape with the route number enclosed. These signs are a crucial part of the Philippine highway network, with distances measured from the 0-kilometer post in each province. So ano ba tong route markers? Ano ba tong kilometer 0, no? Kung nakapunta na kayo sa Luneta Park, dun sa may sikat na yung may kalabaw na statue, makikita nyo tong route markers nila dun na nakalagay dun si kilometer 0. Sikat yung route markers na yun sa Luneta kasi ayun yung pinagbabasyan ng mga rider, lalo sa mga nagbabike. Syempre hindi lang to para sa mga rider ng bike, para sa lahat ng mga uri ng sasakyan to, ginagamit tong bagay na to. Kumbaga yung route markers is parang palatandaan to sa mga drivers. So for example, babae ka next city papuntang Pasig, tapos naka-indicate dun kung gaano kalayo yung kilometer papuntang kilometer 0, no? Parang nagiging ano siya palatandaan. So gamit namin to itong route markers na to kasi nung panahon na nagbabike ako, lagi kami pumupunta dito sa may kilometer 0 bago kami pumunta sa destination namin, no? Kumbaga ang starting point namin yung sa Luneta, yung kilometer 0. So let's proceed. Next is Asian Highway route markers. The Asian Highway route markers, specifically HH26, are found along the Pan-Philippine Highway, also known as N1, and are designed to promote trade, tourism, and improve regional land transport infrastructure. Ano ba tong H26 na sinasabi nila, no? Ang ibig sabihin nito, parang one time nakakita ko nito ata sa nagbabike ako, di ko lang sure kung sa EDSA yun, pero meaning nitong AH26, nagbibigay ito parang lugar to lugar, kumbaga point to point. For example, yung nakalagay dito, yung Lawag to Manila, sabihin Lawag doon sa may upper part niya, sa norte yun di ba, to Manila. Next is Manila to Legazpi. Parang point to point siya, no? Parang para sa mga nagbabiyahe, ito yung parang pinaka susundan nila para
malibot yung buong Pilipinas, no? Para sa mga traveler. Yan, Legazpi to Matnog, Peri to Allen to Tacloban, tapos Tacloban to Ormoc. Yan, pababa na sa Visayas na, papunta ng Mindanao to. Pagkapunta ng Pamindanao, ito ng Davao, General Santos, Zamboanga, no? Kumbaga, ano siya, mula norte hanggang pa-south, hanggang pababa. So, ang ganda lang nito kasi may mga ganito na tayong sign na existed, no? So, next, for my reference. So, that's all. Thank you for listening, and God bless everyone.